Diyos. Sapagkat kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, kung hindi mo po kami tinubos, kung hindi po, Panginoon, kami nabigyan ng liwanag sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kung hindi mo po binayaran ang aming mga kasalanan sa krus, wala po kami dito, Panginoon. At nananatili po kami sa paggawa sa gawain ng sanlibutan na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, patawad po muli sa mga nagagawa po naming kasalanan. Salamat po, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung mayroon po kami nagawa. Kung kami man po, Panginoon, nagmalabis sa aming kapwa. Kung kami man po, Panginoon, nakasakit ng damdamin ng iba. At kung kami man po, Panginoon, nagkasala. Sa panahon, Panginoon, na wala kami sa iyong tahanan. Kung kami man po, Panginoon, naging mayabang, naging makasarili, nalulong sa mga bagay ng sanlibutan, patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras pong ito, O Diyos, hayaan niyo po na mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Mapuspos po kami ng banal na Espiritu upang sa ganon, Panginoon, maramdaman po namin kung gaano po kami kamahal. Huwag po naming hayaan, O Diyos, ang espiritu ng demonyo, ang espiritu ni Satanas, ang espiritu ng antok. At mangyari po, O Diyos, ang kalooban mo sa oras na ito. Mangyari po, O Diyos, ang kalooban mo sa pamamagitan po ng pakikinig namin ng iyong salita. Mapuspos po kami ng banal na Espiritu. Dalangin din po namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na wala po rito. At maging nanonood sa aming live streaming, Panginoon, Lord, hindi lang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo na makakapakinig po at makakapanood ng aming pong pananambahan. Puspusin mo po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, kung sino man po ngayon yung may karamdaman, kung sino man po ngayon yung may sakit, mangyari po ang kalooban mo, hindi po yung nais namin. Pagalingin mo po ngayon kung nanaisin mo po. Kung mamarapatin mo po, Panginoon, bigyan mo po ng kagalingan ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. At magsisi po kami. At sabihin po namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan. Sabihin po namin, Panginoon, na kami po ay sinungaling. At sabihin po namin, Panginoon, kung kami po ay sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan. Sabihin po namin, Panginoon, kung kami po ay gumagawa pa ng hindi kalugod-lugod sa iyo. Mangyari po ang kalooban mo sa oras na ito. And Lord, I pray sa magsasalita po ngayon, sa magbabahagi po ngayon ng salita mo, Lord, ang katalinuhan ay hindi po nagmumula sa Kanya, kung hindi katalinuhan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, mangyari po ang kalooban mo sa Kanyang buhay at mapuspos po siya ng banal na Espiritu. Huwag po naming hayaan, Panginoon, na ang iyong mga salita ay hindi po namin mapulot. Huwag po naming hayaan na ang iyong mga salita ay lumipat lamang sa kabilang tainga at mabaliwala po ito. Panginoon, puspusin mo po kami ng banal na Espiritu na amin pong maramdaman at may bahagi din po sa iba ang mga salita mo po na maririnig po namin sa oras na ito. Salamat po, Ama, sapagkat mahal mo kami, sapagkat pinili mo kami
sapagkat tinawag mo kami. Mangyari po ang kalooban mo na ikaw lamang po ang aming pong maitaas, sapagkat ikaw ang Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na aming Diyos, ikaw lamang ang aming Kristo, wala pong iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede pong upo. Good morning. Meron pang Sunday school? O, yung mga bata, meron kayong Sunday school doon. Meron kayong yung bagong teacher, yung nakikita nyo sa telenovela. So yung mga parents, pwede po nyong dalhin yung anak nyo doon para makapag-focus kayo sa worship. So salamat sa Diyos sa bagong araw, bagong pagkakataon na linggo celebration, di ba? Celebration to. Na sana sa linggo ngayon maalala mo yung ginagawang mabuti ng Diyos para yung puso natin punong-puno ng pasasalamat. So patuloy tayo sa series natin sa Book of Acts at nung nakaraan, nagluluko itong nung nakaraan, ito yung napag-aralan natin, ang daan sa kaligtasan, di ba? Na kagandahan load lamang ng Diyos. So at least sure na tayo doon. Only by grace, only by through Jesus, walang iba. So at least malinaw na tayo doon. So ngayon, nakita natin last time yung pagtatalo nila, di ba? Yung pagtalakay nila, pinagmitingan nila, and then they came up with a decision. Ito yung bawat Kristiyano, kailangan mo magdesisyon. Kahit na every Sunday nag-worship ka, pero hindi ka pa rin nagdesisyon, God will be waiting, antayin niya, nung panahon na magdi-decide ka. Kasi parang kahit pumunta ka ng maaga sa MOA, tapos bibili ka ng damit, kailangan mo mag-decide, di ba? Baka abutan ka na magsasara ng MOA, hindi ka pa nakapag-decide. So sayang, hindi ka makakabili at palalabasin ka ng gwardiya. So yung pagdidesisyon, napaka-importante. Ngayon pa lang, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, ngayon pa lang mag-decide ka na. Kasi hindi natin alam bukas hindi natin alam ang mangyayari bukas. At ngayong umaga, yung tamang doktrina ng kaligtasan. Di ba alam na natin yung tamang doktrina na si Jesus lamang, hindi pwedeng Jesus plus, at walang ibang pamamaraan kung si Jesus lamang. Natandaan natin, bawat Pilipino, narinig na. Kahit sa Catholic pala kung alam ko, naririnig ko na yon Sinasabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. So kahit bata, naintindihan nila yon. So titingnan natin yung mas lalong maintindihan natin yung tamang doktrina ng kaligtasan sa Acts chapter 15, verse 19 hanggang 24. So pwede po ba tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos? Nagluluko lang po. 19, nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasyakoy, sabi niya, huwag nating pahirapan ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiyapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin siya Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang na mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito.
kahit na hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Tayo po'y manalangin. Ama, samahan mo po kami. Ikaw po yung magturo sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo sa mga Espiritu po namin tungkol sa gusto mong iparating sa amin ngayon. At salamat po dahil binubuksan mo ang puso't isipan po namin para may mapaglagyan po yung inihanda mo pong salita sa bawat isa po sa amin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Maitaas ka po namin, O Diyos, ikaw po yung pumagitna sa aming lahat. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So sabi niya, yung doctrine and duty. Yung doktrina, ito yung kailangan makasiguro tayo na tama yung doktrina. Doktrina, ito yung pinaguhugutan natin ng mga pamamaraan, mga principles, mga para ipapamumuhay natin. So napaka-importante nung tamang doktrina. At sa tamang doktrina, meron tayong katungkulan. Diba? Sabi ng Bible, hindi lang yung nakikinig, kundi yung narinig mo, pinaniwalaan mo, at pag sumunod ka, ginagawa mo yon. Ginagawa mo yun, tsaka nagpapatuloy ka. Ngayon, ang danger nito, kung mali ang doktrina, mali ang kukuhanan mo to, siyempre pinapamuhay mo ito, napakalaki po yung danger. Hindi lang yung ang buhay mo magiging masalimuot, kundi pwede ka pang bumagsak sa impyerno kasi hindi yun ang daan na ikaw ay maligtas. Kaya napaka-importante po. Kaya sabi niya, ito nga ang danger niya yan, akala lang natin maliit na bagay lang, hindi po eh. Ito hindi na mababago. Kapag namatay tayo, hindi tayo nakapili ng tamang daan, hindi tayo nakapili ng tamang Diyos, hindi tayo nakapili ng tamang doktrina. Kahit na ipamisa pa po kayo, ipamisa pa tayo, kahit na ipagtirik tayo ng kandila, ipanalangin, hindi na po mababago yon. So ang importante habang buhay, ngayon dapat sigurado ka, nasa puso mo ba si Jesus at ikaw ba ay anak ng Panginoon. So wag baguhin ang magandang balita. Makikita mo yan sa Galatians. Kasi bakit? Ang kaparusahan sa mga nagbabago na magandang balita ay impyerno po yon. At sa amin, sabi ng Diyos, paalala niya, ako na nagtuturo ng salita ng Diyos, doble yung kaparusahan ko kapag hindi ako nag-iingat. Kasi pag tinuro ko yon, paniniwalaan niyo ako, di ba? At pag pinaniwalaan niyo ako, mapapahamak kayo. Kaya may warning ang Diyos sa mga tagapagturo ng salita niya. Mag-ingat ka na dapat tamang doktrina, tama yung tinuturo mo kasi mananagot ka kapag naligaw yung mga tao sa iyo. So itong paano ba babaguhin yan? Ang magandang balita na pag-aralan na natin simple di ba? Si Jesus ay pinadala ng Diyos Ama kasi meron tayong kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Ngayon dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala niya yung anak niyang si Jesus. Tapos si Jesus, sabi niya from Old Testament pa, kailangan merong tutulong dugo eh. Kasi yung dugo, ito yung simbolo ng buhay, di ba? Kasi yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dapat merong mamamatay. At yung handog na yon dapat walang kapintasan. Hindi ako pwede Hindi ka rin po pwede. Kasi lahat tayo may kapintasan. So alam ng Diyos yon. Ngayon dahil sa pagmamahal niya, pinadala niya si Jesus. Na magkatawang tao siya sa pamamagitan ni Virgin Mary. Kaya lang, naintindihan na natin na bukod tangi siyang pinagpala si Mary, pero hindi sa Diyos. Kasi kailangan din ni Mary ng tagapagligtas. Kasi napag-aralan na rin natin na pagkatapos isilang ni Mary si Joseph bilang kagustuhan ng Diyos, ay ni Mary si Jesus, nagkaroon pa siya ng mga anak kay Joseph. So minimum mga 6 ang anak niya, 4 na lalaki, 2 babae. Kasi makikita mo lang sa Bible, at ang mga anak niyang babae. So ibig sabihin, mga anak, minimum of 2. So, minimum of 6. Kaya hindi siya nanatiling virgin. Ibig sabihin, pagkatapos isilang si Jesus, sa asawa nila, nagkaanak pa sila ng 6. So, ito yung mga katotohanan. Medyo nahihirapan tayo, parang ako, kasi galing ako sa culture na Catholic. Nahihirapan ako doon sa baguhin yung nakasanayan na. So itong bagong babaguhin ng ang magandang balita, meron siyang warning ang Panginoon na pupunta sa hell. Kasi nga, pag binago mo yon, pinaniwalaan ka ng tao, pwedeng mapahamak yung tao Hindi na natiling patay si Jesus. Kaya ang cross na naintindihan natin, hindi na nakapako diyan si Jesus.
So kahit nabibili ka ng kwintas, yung cross maganda, pero wag naman yung nakapako pa si Jesus doon kasi hindi na naman nanatili nakapako si Jesus, di ba? So ito yung mga katotohanan na sa culture, sa religion natin sa Pilipinas, medyo mahihirapan tayo. Pero don't worry, huwag kang mag-alala. Kasi ang tunay na mananampalataya, ibibigay niya ang banal na spirito sa puso mo bilang tatak na ikaw ay anak ng Diyos. At ito yung tutulong sa atin. So huwag kang mag-alala. Ano nang sagot ng Diyos yun na unti-unti niyang i-reveal yung katotohanan. Kaya lang, tayong lahat, mag-ingat tayo na huwag mong daragdagan na magandang balita. At yung pinag-aaralan natin, ang gusto ng mga Hudyo, kaya sila nagtatalo, hindi sapat yung maniwala lang kay Jesus, di ba? Ang gusto nila, dapat ano ka muna, sundin mo yung 10 Commandments, sundin mo yung 613 Commandments, pag-aralan mo yung Talmud, di ba? Magpatuli ka, kailangan, parang ganon. Maging Hudyo ka muna, bago ka pwedeng maging Kristiyano. Pero ginawa ni Jesus, hindi eh. Maniwala ka lang, ikaw'y maliligtas. So ito yung pinagtatalunan nila. Pero ngayon, nagdesisyon na sila sa pamamagitan ni Santiago na hindi. Huwag na nating pahirapan ang mga taong lumalapit sa Panginoon. Parang tayo. Hindi tayo pinahirapan ng Diyos kung bakit tayo ligtas, kung bakit tayo may kapayapaan, kung bakit tayo nandito. So wag naman natin pahirapan. Pag pumupunta ako last time sinamahan ko si Wakis sa hospital, ang hirap, kaya pala sabi ni Brother Henry, tulog na no? O wag kayong maingay. Hindi, gising pala. Na sabi niya, ba't hindi ka nagpadala sa Pasay? Taga-Pasay tayo. Naku, pastor, mamamatay ka po doon. So, sinamahan ko si Waki doon, nakita ko po talaga na sabi ko nga doon sa Tagaron, in a nice way naman, di ba? Na, alam mo, ma'am, kako parang parang hindi natulong eh. Pupunta ka ng alas 5 para makukuha ng number, babalik ka ng alas 12, tapos uuwi ka, tapos babalik ka ng alas 12, tapos makikita ka ng doktor mga alas 4, alas 5. O, alam mo, sabi ko, ma'am, parang parang, imagine mo itong mga taong to may sakit. Diba? Tapos ganun ang pahirap. Alam mo kung minsan biniro ko, alam mo kung minsan, ma'am, kako tayo mga Pilipino, para tayo may pagkasadista. Di ba? Gustong-gusto natin nahihirapan yung tao. So ito yung parang, ngayon nasa prayer list, sa inyo nakikita nyo, di ba? Nandun, pinagpipray po natin yan. Na alam natin gagawa ng paratang Diyos para naman maibsan yung hirap ng mga Pilipino. Kaya lang ang magandang balita, ito yon. Simple lang siya. Pinadala si Jesus kasi hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ko. At nung binayaran niya, pinatay siya para bayaran yung kasalanan ko at kasalanan mo. Siya inilibing, hindi siya nanatiling patay. On the third day, nabuhay siya at ngayon nasa langit siya. So yun ang magandang balita. So ang magandang balita doon, kahit may kasalanan ka, pwede ka palang pumunta ng langit. Kahit may kasalanan ka, may kapatawaran pa rin kasalanan mo. That's the good news. At huwag nating babaguhin yon. Na huwag mo sasabihin na, hindi, sa isip, kailangan mo mag-perfect attendance bago ka maligtas. Hindi po yun ang magandang balita. So huwag nating babaguhin yung magandang balita kasi merong warning ang Panginoon. So mga gawa ng banal na espiritu, ito yung nakikita natin sa Book of Acts. Of course, hindi sa perfect kasi transition yan. Parang tayo, ako matagal ako nag-transition from Catholicism to born-again Christianity. Matagal. Na Kristiyano na ako, pero nandun pa rin ako sa Baclaran, nandun pa rin ako sa Quiapo. Yung mga ganon. So, it is a transition. Wag mong sabihin na tinanggap mo si Jesus ngayon, kinabukasan meron ka ng parang halo dito. Hindi po ganon. It's a process. So, ito mga makikita natin gawa ng banal na spirito, may inspire tayo. Ay, meron pala akong pag-asa. Meron palang kakayahan ang Diyos para baguhin niya ako at yung pamilya natin o mahal natin sa buhay. Una, sabi niya, chapter 1, di ba? Tinapos na ni Kristo yung kaligtasan. So, tapos na yon. Wala na tayong gagawin. Ang gagawin lang ng tao, pag naniwala ka, ibibigay yung regalo sa iyo na eternal life, di ba? And then, nagsimula siya sa pangangaral at pagtuturo. Ang hindi pa tapos, dapat nating tapusin. Ipagpapatuloy natin yung ginagawa niyang inahanap niya yung mga ligaw pa. At sa biyaya niya, ito ay maligtas masama sa kanyang kawan. So, hindi tayo walang gagawin. Ibig sabihin, meron tayong assignment ng evangelism. At dito sa CECF, evangelism, pag naligtas ka, ang pinakakuman niya, discipleship.
gagabayan kita, sabi niya, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, di ba? Gagawin ka ng Diyos alagad niya, at ikaw ay tuturuan ko dapat na sumunod sa lahat ng utos niya. Ito po yung discipleship. Ito po yung goal natin. Mabagal siya. Mabagal siya, one soul at a time, pero it's okay. It's okay. Hindi naman po padamihan. Sabi nga ng Bible, for every one soul na naligtas, nagkakaroon sila ng party sa langit. So huwag ka mag-alala sa kahit isa lang sa buhay mo ay may lapit mo sa Diyos, ano na po yung worth it na yon. So, and then chapter 2, sabi niya, di ba, bumaba ang Holy Spirit, isinilang ang simbahan sa pinag-aralan natin. At dito, sa oras na naniwala ka kay Jesus, hindi mo na kailangan antayin ng Holy Spirit bumaba. Real time po, real time. Kapag ikaw ay naniwala sa sinasabi ni Jesus, on that very moment, real time, na ipapadala ng Diyos sa mga Holy Spirit sa puso mo, bilang tatak mo, na ikaw ay anak na niya, ikaw ay friend of God, ikaw ay hindi nakalaban ng Diyos. Ito po yung garantiya niya. And then chapter 3, hanggang 5, pinasok ni Satanas ang simbahan. Hanggang ngayon po, ginagawa niya yan. Pero don't worry, si Satanas talo na siya, matagal na, more than 2,000 years ago. Kaya lang manggugulo talaga siya, manggugulo. Kaya lang, huwag mong hahayaan. Kaya sabi niya, do not give the devil a footstool. Ano ibig sabihin ng footstool? Parati kong inuulit. Ang devil, wala siya maliit siya, parang gano'n, wala siyang power kasi nilalang ng Diyos yan kaso pinili niya maging devil. Alam mo, maliit lang siya, isang pagkakasala, yung kasalanan na isang yon, parang tungtungan niya. And then, hindi mo na hingi ng tawad yon, dinagdagan mo pang kasalanan, nakatungtong na siya rito. And then, hindi ka pa nangumpisal, hindi mo pinagsisihan yon, another kasalanan, nandito na siya. At pag umabot siya rito, kumisang ganun lang siya, body-body, di ba? Pero later on, pag ganun yon. And then, alipin ka na niya pag hindi ka nag-ingat. So sabi ng Bible, do not give the devil a footstool. Huwag mong bibigyan ng tungtungan ng demonyo. Anong ibig sabihin? Yung kasalanan mo, huwag mo nang dagdagan. Pag nagkasala ka, naaalala mo yon, hingi mo ng tawad kaagad sa Diyos yon. Tapos talikuran mo na para hindi papatungan ng kasalanan at later on, kahit maliit siya, kaya kanyang kontrolin kasi demonyo nga siya. So, yun, si Ananias ang ginamit ng Diyos sa kwento natin sa Bible. Mag-asawa sila, di ba? Alam niyo yung kwento, di ba? Na yung mga member ng church, talagang parang pamilya na, magkakapatid. So, yung may kaya, binebenta nila yung ari-arian nila para i-share sa mga nangangailangan. Ito na mga mag-asawang ito, siyempre, ayaw nila magpatalo. Di ba? Alam mo yung gano'n na, kami rin po, bibenta na po namin yung property namin at i-offer po namin sa mga apostol para i-distribute nila sa nangangailangan, di ba? And then, nung pinanta nila, sa kanila naman yun Hindi naman sinabi ng mga apostol, kailangan 100%. Pero yung pangako nila, lahat po ng pinagbentahan namin to, i-offer namin sa Panginoon. Pero along the way, nagsinungaling sila, di ba? Na tinanong sila ng apostol, ito lang ba yung pinagbentahan nyo? Opo. Siyempre, alam ng banal na Espiritu, right there and there, namatay. And then, kalilibing lang niya, dumating naman yung asawa. Yung babae yung medyo nahuli. Siyempre, ano pa yun makeup, palit-palit ng damit, pilit-pilit ng damit. So, siguro, na-late siya. So, dumating siya. Tinanong itong babae ngayon, na late siya, hindi niya alam na nilibing na yung asawa niya. Di ba? And then sabi niya, ito lang ba yung pinagbentahan nyo ng lupa nyo? Nagkakutsaba sila. Sabi niya, opo. Ayun, sabi niya, parating na yung naglibing sa husband mo. At siya right there and there namatay. Ito po, sabihin na natin, hindi ginagawa ng Diyos ngayon. Pero simbahan po ng Diyos to. Ako, parang katiwala o ano ako ng Diyos dito. Pagmamalasakitan po niya kayo. Na kung meron mang papasok ang demonyo, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang may problema nun. Patuloy ka lang. Patuloy ka lang sa paglilingkod mo, patuloy ka lang pagsamba mo sa Panginoon. And then sa 6, lumaki na silang lumaki. So kailangan nila ng tutulong. So silang pinuno. Ang pinaka-requirement lang doon, napaka-high ang standard ng Panginoon, di ba? Ang kailangan number 1 lang, hindi siya mahirap Yung puspos ka ng Holy Spirit.
Ako ginagawa ko po, na pwede nyo subukan. Paggising lang sa umaga, isa sa panalangin ko, Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong banal na spirito sa araw na to. Ay ibig sabihin ng puspusin ako ng banal na spirito, hindi ko susundin yung gusto ko. Susundin ko yung gusto ng Holy Spirit. Paano ko malalaman? Nandito siya nakatira sa puso ko, di ba? And then, kung natulog ako ng 8 hours, ang problema ko na lang 16 hours, di ba? So, hindi siya mahirap. So, 16 hours talagang pipilitin ko sa abot na makakaya ko sa panalangin lahat. Hindi ako lalayo sa Diyos dito. Susundin ko ang Holy Spirit na yun. At the end of the day, bago ako matulog, successful ako. Pero kung inisip mo yung bukas, inisip mo yung next week, yung next month, ay maano ka po, madi-discourage ka. Mukhang hindi ko kaya ata. Next year, hindi po. One day at a time, at pag natulog ka ng 8 hours, ang problema mo lang, lalabanan mo lang, na hindi ka lalabanan mo magkasala ka, yung 16 hours. So, hindi po siya mahirap. Doable talaga siya, talagang pwede mo siyang gawin. At ito yung tinuturo nila sa mga members nila. And then, chapter 9, naman natanda yung Damascus Road, di ba? Yung salbahing si Saulo, di ba? Na kinakalad ka niya mga Kristiyano para ipahiya niya, tapos pinapabilanggo, di ba? Pero, tinawag pa rin siya ng Panginoon sa Damascus Road, di ba? Na nandun siya, merong liwanag na sobrang liwanag. And then dahil sa liwanag, natumba sila lahat. And then si Saulo, ano nangyari? Nabulag siya. 3 days and 3 nights, hindi siya kumakain, bulag siya. At naniniwala tayo, hindi nakasulat, pero pwede tayong maniwala na those 3 days and 3 nights, silang dalawa lang ng Diyos na nag-uusap. Kung bakit pagkatapos noon, yung tapang niya, kahit anong gayong mo sa kanya, at yung boldness niya, grabe, nagagalit ang mga tao tuwing nagsasalita si Pablo kasi direct to the point talaga siya. Nasabi niya, yung pinatay nyo, na yun ang Misaya. Yung pinapatay nyo, sabi niya, lagot kayo kasi binuhay muli siya ng Diyos. Di ba? Pero effective yun, pero may mga taong nagagalit. So in Damascus Road na nakita natin sa chapter 9, and then chapter 10 yung Cornelius. Ito yung unang Gentile. Tayo mga Gentile. Tayo Hentil tayo. Kapag Hudyo, galit sila sa atin kasi tayo sumasamba tayo ng Diyos-Diyosan, tama? So galit sila sa atin, tingin na sa akin na marumi kasi kumakain tayo ng baboy, di ba? Tama. Kaya kapag marumi ka, sabi ng nanay mo, baboy mo naman, di ba? Yung mga ganon. So, ito si Cornelius, Hentil siya, pero siya yung unang pinakita ng Diyos yung biyaya niya, kahit Gentiles ka, kahit na Hudyo ka, maniwala ka lang kay Jesus, ikaw ay maliligtas. So ito yung alam na natin yung kwento ni Cornelius, nagkaroon siya ng pangitain, nagkaroon din ng pangitain ng si Peter, and then pinagtagpo sila ng Diyos, and then hindi pa tapos mangaral si Peter, pinuspos na nilang Holy Spirit. Bakit gumagawa ng miracle ang Diyos? Alam na natin, para maniwala yung hindi pa naniniwala. Pangalawa, bakit gumagawa ng miracle ang Panginoon? Para sabihin ng Diyos, yung nagsasalita ng salita ko, inutusan ko yan, kaya maniwala ka sa Kanya. At pangatlo, bakit siya gumagawa ng miracle? Yung sinasabi ng taong yan, yung alagad kong yan, paniwalaan mo kasi galing sa akin ang salitang yan. So ito po yun para magkaroon ng validation na ito ay galing sa Diyos. Kaya nga yung tamang doktrina, mangyayari yon. Pero pag maling doktrina, hindi lang yung mapapahamak yung nakikinig sa iyo. Ikaw ang pwedeng managot sa Diyos bago ka makadamay ng iba pa. And then, ang tutos niya, dali na magandang balita sa Jerusalem, Judea, Samaria, at yung pang-apat, sa dulo ng mundo, di ba? Ito ngayon, hanggang ngayon, kahit kasulok-sulokan ng mundo, nakakala na, lalo na yung sa internet. Meron ng radyo, meron ng Facebook. Kaya nga yung mga Facebook nyo, ang dami nyo ng di ba? Inisip ko nga meron tayong pa-contest sa Christmas celebration natin is 21 December 21. Na yung pinakamaraming friends sa Facebook. Pero, siyempre yung mga judges, titingnan yung Facebook mo. Ano yung pinopost mo doon? So, yun. May criteria yun. But anyway, yun na nga sabi niya, dalhin natin ang magandang balita at hindi tayo titigil. Pero, nahihiya ako, pastor Wala akong courage, wala akong boldness mag-share ng gospel. Ano po? Kristiyano ka, di ba? Nandito yung banal na spirito sa puso mo. And then everyday sinasabi mo, Panginoon, puspusin mo po ka ng Holy Spirit mo. Siyempre, ang gagawin mo, puro tama. Ngayon, yung taong hindi nagbabasa ng Bible, nakikita ka araw-araw, para siya nagbabasa ng Bible, di ba?
So yun po yun. Kahit na wala ka sinasabi, God can use you. And then pwede mong ipag-pray yung taong yon na Panginoon, magpadala ka po ng tao para i-share niya sa kanya yung magandang balita. And then Diyos at pagkakaisa. Pag ang Diyos, makikita mo, kapag Diyos, ang tunay na Diyos, ang nasa gitna natin, merong unity. Pero pag walang unity, of course, alam mo na yon. Ang demonyo gusto niya magkawatak-watak eh. Nararamdaman nyo yan, di ba? Nararamdaman nyo yung nararamdaman nyo, tama? Kapag nakita nyo ako, medyo natutuwa kayo, di ba? Yung ganon, pag nakita mo yung mga churchmate mo, natutuwa ka, di ba? Pag nakita mong may kape, natutuwa ka, di ba? Yung ganon po, ito yung unity eh. Hindi siya magarbo. Sabi nga sa akin kanina, Pastor, bakit po yan ang sineserve niyong kape? Alam ko, kasi gusto nung bumibili ka ako. Pangalawa, kasi sabi nila mura daw yan. Alam mo, yung twin pack, di ba? Twin pack siya, meron siyang free one. So, 3 siya. So, pero ang totoo, sabi nila, masarap daw yung kape kahit na sa Dali, baka bayaran ako ng Dali, sa Dali binibili yun. So, malay mo, marinig ng Dali, di ba? Padala tayo ng coffee, supply ng ECF for 1 year, di ba? So, ito yan, di ba? So, chapter 15, nandito na tayo. Imagine mo, pagkatapos natin ng Luke, nag-Acts tayo, ngayon nasa chapter 15 natin, na inihimay-himay natin. Alam mo, ang dami nating natututunan, di ba? Yung mga konti-konting yan, akala mo lang yung nakalimutan mo. Hindi po. Dinidikit po ng Diyos yan sa puso't isipan natin. Sa oras na kailangan mo siya, nandyan po yan. So, huwag ka mag-alala. So, 15, yung kaligtasan nga, ito grace lamang. So, hindi ka maliligtas sa pamamagitan paggawa ng kabutihan. Baligtad siya, kaya tayong gumagawa ng kabutihan kasi natutuwa tayo sa ginawa ng Diyos sa atin. Naniligtas niya tayo kahit na hindi tayo karapat-dapat. At yun, dahil sa tuwa mo, magalak kang maglingkod, minamahal mo ang Diyos, minamahal mo yung pati kaaway mo na, di ba? Alam ko merong natuto na sa atin, di ba? Na kahit kaaway natin, kaya nating mahalin. Imaginein mo yon. Without God, kaya mo ba yon? Hindi, di ba? Makita mo pa lang siya, parang yung BP mo, talagang tumataas, di ba? Tapos yung mukha mo talagang nagiging, yung dati kang mukhang pasas, pero dahil sa Diyos, naging mukha kang ubas. Ay ba'y bumabalik siya sa pagkapasas, di ba? Pero ngayon, naiintindihan natin, sa biyaya ng Diyos, natututunan natin mahalin. Kasi tayo din kaway tayo ng Diyos before, pero minahal niya tayo. So again, only by grace, kagandahan ng loob, ang kaligtasan natin. Kaya huwag tayong maging mayabang. Bagkus kapakumbabang katulad ni Kristo, dahil wala tayong ginawa para tayong maligtas. Ito ay gift, regalo ng Diyos. 100% wala tayong contribution. So tamang doktrina, and then itong katungkulan natin. Tamang doktrina, ito yung pinipilit natin dito sa ECF by the grace of God. Pinipilit natin na kunin yung tamang doktrina, ituro, pero pinipilit ko din na ituro yung katungkulan. Nagagawin mo rin yung role mo. Gagawin ni God yung role niya, gagawin natin yung role natin. Di ba, alam mo may partnership tayo kay God eh. Yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos. Tama? Pero yung marami na hindi natin kayang gawin, siyang gagawa nun. Kasi, alimbawa, example, ngayong oras na to, sabihin mo kay God, God, sige, ikaw yung makinig para sa akin, tapos panaginipan ko na lang mamaya. Hindi niya gagawin yun, di ba? O sabihin mo, God, yung kinasusuklaman ko, sana madapa siya. Hindi niya sasagutin yon. So, gagawin niya yung dapat niyang gagawin natin yung dapat nating gawin. Hindi mo pwedeng gawin yung role niya. Isang pagkakamali natin kahit Kristiyano, ang Diyos ang provider, tama? Ang Diyos ang provider, hindi tayo. So, dito sa ECF, ang Diyos ang provider. Pag medyo nangangailangan, sabi ko, simbahan mo, Panginoon yun eh. Problema mo yun, hindi ko problema yun. Ang problema ko, gawin ko yung tungkulin ko sa simbahan. So, wag natin kukunin yung role ng Diyos,
Pero yung dapat mong gawin, gagawin mo at gagawin ng Diyos yung dapat niyang gawin. Pananampalataya at kaloob. Yung faith natin, ngayon, nandito ka, naniniwala ka. Dahil sa paniniwala mo, naligtas ka. Dahil sa paniniwala mo, ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Ang pananampalataya, yung faith pong yon, ay regalo ng Diyos. Remember yung fruit of the Holy Spirit? Wisdom, knowledge, kasunod nun, faith. Kaya pag alam natin yon, anong may pagmamalaki ko? Kahit sa Diyos, ano may pagmamalaki ko? Kung nananampalataya man ako, it is because of God. It is binigyan niya ako ng kaloob o gift na pananampalataya. Ito yung masarap na ipamuhay. Kaya mangyayari, mananatili kang mapagpakumbaba. Mananatili kang, alam mo yung madali kang abutin kasi mababa ka eh. Kasi kung mataas ka na, anong ginagawa pag mataas ang bunga ng mangga? Inaakyat, nandun sa dulo na sanga, paano mo makukuha? O sinusungkit, di ba? Pag sinusungkit mo, ano mangyayari? Babagsak, mapuputok, di ba? O siguro babatuhin, titiradurin, di ba? Gusto mo ba yon? So, dito ka lang sa mababa. Kung mababa ka, aamoy-amuyin ka, di ba? Mabango ka, di ba? Kung nakawing ka, pwede bang nakawing ka? Pwede nakawing ka? Oo, pwede nakawing ka eh. Kaya lang, pag nanakaw ka, pagdating doon sa gate, merong angel ang Panginoon doon. Kasi tumawag ka. Sinong tatawagin mo? Si Angel Gabriel o Angel Michael? Dalawa lang yon, Gabriel at saka Michael. Hindi to ito si Gabriel, hindi to. Kasi pag tinawag mo yan, second floor lang yan eh. Kahit tumagot ka dyan, maririnig ka niya. So ito yon, ito yung sinasabi ng Diyos na lahat ng meron ka, galing sa Diyos. So tanungin mo sarili ko, bakit ako magyayabang? Disney lang ako, wala nga akong damit eh, di ba? Pero pag nilibing niyo ako, damitan naman ninyo ako. Kasi baka may salamin yon, di ba? So ito yon na wala kang pag inisip mo pa lang yon, God, salamat po. Ang dami mo, di ba? Kahit kayo, anong binigay ng Diyos sa'yo, ang dami. Hindi lang anak, hindi lang pamilya, hindi lang kotse, hindi lang pera, hindi lang pagkain, hindi lang bahay. Ang dami. At when you count your blessing, ano mayayari sa puso mo? Punong-puno po yan ang pasasalamat. At may mangyari mang hindi maganda, wala yon kasi natatabutan ng magagandang bagay tungkol sa Diyos. And then parang sa ujab, sa lesson natin, hindi po yan ang bahay ko. Mas maganda po yan, bahay ko sa langit. Alam niyo itong, anong tawag dito? Hindi, sa English porch, bago ako pumasok ng bahay, balkonahe? Yung porch ng English, anong Tagalog ng porch ng English? Hindi kotse Di ba, bago ka makapasok sa, halimbawa, sa sala niyan, dadaan ka dito. Ha? Ano? Yun na nga. Tapos ang sinasabi ng lesson natin, ang gusto ng mga Hudyo, halimbawa, ang langit ay nandun sa sala. Tapos, ang kapaniwala ng Hudyo, nandito nga sa pasukan, na gusto nila, dadaan ka muna doon bago ka makapunta sa langit. So sa atin, at least mas malinaw na, di ba? Hindi na. Hindi ko kailangan maging Hudyo. Hindi ko kailangan pumunta ng Israel para maligtas ako. Ang gagawin ko lang, maniwala lang ako. At kung genuine ang paniniwala ko kay Jesus, ako'y maliligtas. So ito yung sinasabi niya, hindi na pinahirapan ang mga taong lumalapit sa Diyos. So bakit kagandang loob o grace lamang? Kasi pag naniwala ka sa grace o kagandang loob, ligtas ka na. Again, alam ng Diyos yung puso natin kung totoo yun o tinatakot ka lang ni Pastor Ed, alam niya yon. And then pangalawa, ito'y kaloob o gift ng Holy Spirit. Di ba? So meron ka talagang gift nun, so hindi maagaw yon. And then pangatlo, paglilinis ng kasalanan, gawa nga, kasi nandito nga yung Holy Spirit eh. Hindi mo pwedeng ipagsama ang espiritu ng demonyo at saka espiritu ng Holy Spirit. So hindi siya mahirap intindihin. And then, sabi niya sa lesson natin, huwag utusan sundin ng kautusan. Kasi pag sinunod mong kautusan para maligtas ka, masusumpa ka.
Kasi yung Ten Commandments lang, hindi mo masusunod yun, di ba? So masusumpa ka. Ang Ten Commandments para siyang salamin. Na ang Ten Commandments ito, ang Ten Commandments makasulat, halimbawa, huwag ka magnakaw, umarap ako sa bilang salamin yung Ten Commandments. Pag sinabi niya huwag ka magnakaw, mararamdaman ko, guilty ako dun eh. Nagnakaw na ako eh. Huwag kang papatay. Hindi nga ako pumatay ng nanaksa ko na maril. Pero nang magalit ako sa kapwa ko, pumatay para ko na siyang pinatay sa puso ko. So guilty ako. Pag tinignan mo to, guilty ako lahat dyan eh. Kahit na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ako personally, guilty talaga ako eh. Anong resulta nun? Na makikita ko yung pagiging makasalanan ko. Makikita ko yung katotohanan na kailangan ko ang Diyos. At makikita ko yun, maniniwala ako na si Jesus lang ang daan. E di, makakabuti talaga sa akin. Pero kung susundin ko yung 10 yon para ako maligtas, hindi ako maliligtas. Ako'y susumpain. Bakit? Hindi ko masusunod lahat yun eh. Hindi ko siya ma-perfect ng 1 day, 1 week, 1 month, for the rest of my life. Ang rule, napakasimple. Kahit nasunod ko, alimbawa, nasunod ko ng 10 years, on the 11th year, pumalpak ako sa isa, bali wala lahat ang nasunod ko noon. So, sabi ng Diyos, hindi kaya. Kaya sabi niya, by faith lang, pananampalataya lang kung paano ka maliligtas, maniwala ka lang. And then himala, hanggang ngayon, gumagawa ang himala ang Diyos sa atin sa puso't isipan natin. Kasi lalo na pag hindi tayo naniniwala, gagawa yan. Meron kang makikita. Ano ba yung himala? Di ba sabi ni Nora, walang himala? Ano ba yung himala? Yung himala, from nothing to something. Tandaan nyo, nakuha nyo? Mula sa wala, nagkaroon. Hindi mo ma-explain, hindi ma-explain ng siyensya. Kasi mula sa wala, nagkaroon. That's the real miracle. And then, sabi niya, pagtatalo nila, alam na natin, na ang mga Hudyo, ang sabi nila, unfair naman sa amin, ang hirap-hirap para maligtas ka. Tapos sa mga hentil na yan, sa mga kumakain ng baboy na yan, sa mga sumasambang Diyos-Diyosa na yan, maniwala lang sila, ligtas na sila. So parang unfair nga naman, di ba? And then nag-usap-usap sila, pero nag-decide na sila. So the same sa atin. Nandun na tayo sa decision na sana makonvince ka na walang kwenta yung effort ko para maligtas ako. Tatanggapin ko lang yung regalo na libre yon. Ito yung by grace lamang, yung paniniwala ko. And then 19, nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasyakoy, sabi niya, huwag nating pahirapan ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. So the same sa atin, sana may practice natin to sa ICF. And then sabi, pasya. Bakit siya nagpasya? At sino si Santiago? Si James to, itong kapatid ni Jesus. Nung una, hindi pa naniniwala ito. Pero nung ipako, ang kuya niya, si Jesus, nandun siya, tapos nung inilibing, nandun siya, nakita niya yon. So because of that, naniwala siya. Kasi parang sa atin, to see is to believe. So naniwala siya na Diyos yung kapatid niya. At dito, parang siya yung presidente o chairman ng grupo nila. Kaya sabi niya, o sige, nag-meeting sila, o sige, sabi niya, this is my verdict, this is my decision. Sabi niya, ang pasya ko, huwag nating pahirapan ang mga hentil na yan. Sa halip, sabi niya, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiyapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Kaya nung Saturday, wala si Howell. Ang ulam namin, dinuguan. O sabi ko, mabuti na lang, wala si Howell. Pag nandito si Howell, huwag naman kayong bibili ng dinuguan. So ito yung sinasabi ng Panginoon. For the sake of fellowship, medyo mag-sacrifice ang sarili ka. Meron namang other option. Dito sabi nila, sige, huwag na natin silang pahirapan, pero turuan natin sila. Huwag naman kakain ng yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag naman, sabi niya, makikiyapid at huwag naman kakain ng hayop na binigti kasi dapat yung dugo pinapatulo. Pinapatulo yung dugo. Kahit na nakita niyo yung isda na nangingitim ang laman, dugo po yun eh. Yung anong isda, yung tambakol ata. Pag makita mong dark yung part ng dugo po yun kasi alangan naman na uhuli ng isda tapos patutuloyin mo na yung dugo, di ba? Hindi. Hindi yata gano'n ang paghuli ng isda, di ba? Pag hinuli mo, namatay siya, hindi napatuluan ng dugo. Parang gano'n. So ito yon, sabi niya, for the sake ng fellowship natin, huwag na natin silang masyadong, alam mo yung dinidare mo,
Alam mong ayaw nila yan, tapos ginagawa mo po yan, which is tama naman, huwag na kayong makikiyapit. And then 21, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ngayon, Sunday. At ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Hanggang ngayon naman, ito yung tinutuloy natin. Kaya nga, yung theology, sabihin natin tama ka, pero meron tayong kapatid dito na medyo mababaw pa yung alam niya. Huwag mo namang pilitin na mag-level kayo. So, ang ibig ko sabihin, not to the point na mau-offend siya. Mau-offend siya. So, for the sake of fellowship, yung theology mo tama, pero siya nasa transition pa siya. Baby Christian pa siya. Ito yung tinuturo ng Panginoon. Ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na yung mature Christian. Pero ang titingnan mo doon, yung sabi ng Diyos na mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo at ang kasunod, mahalin mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa'yo. Ito yung ipapractice natin sa ganong sitwasyon. And then 22, kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin si Antioquia, kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga pinili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang na mga kapatid. Ang iginagalang na word na yan sa baba, ito yung mga puspos ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod yung sarili ng kagustuhan, kundi kagustuhan ng Banal na Espiritu. So, ginagalang sila kasi tama yung pamumuhay nila. Kasi nag-meeting sila, may decision sila, tapos meron silang gustong iparating sa mga hentil para ma-encourage sila. Dati nilalaban sila, galit sila, di ba? Bakit kayo nililigtas? Sa amin, ang hirap ng pamamaraan. Ngayon, hindi na. Ipapakita nila na magkakapatid tayo kay Kristo. And then, kasi puspos sila ng Holy Spirit. Parang sa atin, ito yung i-practice ninyo. Pagising sa umaga, ipanalangin mo na, God, fill me with your Holy Spirit. Makikita mo na tapos pilitin mong yung gusto mo, gusto ng Diyos ang susundin mo. Kaya mo, bakit? Because of the power of the Holy Spirit na nakatira sa puso mo. And then Hebrew 13:7, sabayan niyo ako, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Marami sa mga kabataang ito, everyday pupunta sila dito pag summer, wala silang klase. Ito yung parati kong i-encourage sa kanila. Pinagpipray ko na meron, hindi sila lahat, pero maganda sana lahat, magkaroon sila na maging model sila. Model. Hindi yung model sa ramp, yung model na pagiging Kristiyano. Kasi mga kabataan ay kailangan nilang isang modelo na tutularan, parang ito, tularan ninyo sila. So parang ikaw, you challenge yourself. Pag namuhay ka ng may kabanalan, puspos ka ng Holy Spirit, alam mo, hindi mo man gusto, may susunod sa'yo. Hindi mo man gusto, naging leader ka kasi merong sumusunod sa'yo. Ngayon, kung wala sumusunod sa'yo, hindi ka leader. Parang ganun. So, ang gusto ng Diyos, ito, tularan. Ang goal natin as a Christian, to be like Christ, di ba? Hindi maging Diyos katulad ni Kristo, kundi yung mga ugali ni Kristo, yung klaseng puso niya, pag-iisip niya, pagmamahal niya. Ito yung mga ginagaya natin. Kaya hindi tayo nahihirapan, He become our model. So, ini-imitate natin yung mga pamamaraan niya. And then 23, ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Ito, sabayan niyo ako. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nakita niyo, tinuring na silang kapatid sa pananampalataya. Yung dati nirereklamo nila na hindi dapat pwedeng maging katulad natin ng mga yan. Mga marurumi yan mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yan. Pero ngayon, tinuring na silang mga kapatid. Sana ganito rin tayo. Na may mga tao talaga naman na likas na salbahe. Maring hindi na kasing bait natin. Pero meron talaga sabing ganun. Pero sana ganito rin. Pagdating ng araw, by the grace of God, mahalin mo. Kung paano tayo minahal ni Jesus na walang kondisyon. Na hindi niya tayo kailangan magbago muna bago niya tayo mahalin. Minahal
tayo ni Jesus. Remember, namatay si Jesus nung tayo'y makasalanan pa. Hindi niya inantay na magpakabuti tayo, bako niya bayaran yung kasalanan natin. Even nung time na makasalanan pa tayo, ibinigay na Jesus yung buhay niya. At pag namanman mo yon, ang sarap sa puso, di ba? God, thank you po. Thank you po. Ito yun, ito yung mararamdaman mo talaga. And then Galatians 5:10, sabi niya, at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. So may manggugulo sa atin, ayaan mo na lang, lumayo-layo ka na lang. Hayaan mo, ang Diyos ang gagawin. Remember, sabi ni God, vengeance is mine. Huwag kang gaganti, ako ang gaganti para sa iyo. At nakakatakot yun. Bakit? Kung bakit pinapag-pray natin yung mga kaaway natin? Bakit? Kapag ginantihan sila ng Diyos, walang pwedeng umawat doon eh. At ang pag gumanti ang Diyos, God is perfect eh. Hindi katulad natin, pag naawa tayo, o sige na nga lang, kalahati na lang yung bayaran mo. na dati. Pero ang Diyos hindi eh. Because He's a perfect God, He's a just God, hindi niya pwedeng i-roller coaster yung mga desisyon niya. Kaya kung bakit merong gumagawang masama sa atin, ang first thing na we should do, ipag-pray, kasi gagantihan po ng Diyos yon. At dito, alam nyo dito, may gumagawa ng, may lumalaban sa akin, sa pastor nyo, may gumagawa. Pero pinapasa Diyos natin yan, ipanalangin lang. Minamahal pa rin natin sila pagdating ng araw, babaguhin ng Diyos. At sana kapag panalangin, Panginoon, pag pinurusahan mo po siya, wag naman po masyadong masakit. Kasi mahal mo pa rin in spite ng ginawa niya sa iyo. And then, wag baluktutin na magandang balita. Pinag-usapan na natin, wag baguhin. Napakasimple niya, kaya pa ulit-ulit na sinasabi natin, di ba? And then, sa legalism, no tayo dyan. Na, ibig sabihin, wag nating pairalin yan. Na kailangan yung mga legalism, ibig sabihin na kailangan mong mag-tithes. Pag hindi ka nag-tithes, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Yung mga ganon. Kailangan mong hindi malate. Pag nalate ka, buburahin ka ni Jonabel sa listahan. Hindi yung ganong legalism na ganon. At kapag nalate ka, pakpak na nga lang yung ulam mo, babawasan pa yung may laman. Yung talagang dulo ng pakpak bibigay sa'yo. Yung ganong legalism. Do tayo doon. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na maging mabuting anak niya. Ito yung pwede hindi natin matatandaan, pero pilitin. Yung pagsunod, ito yung gumagawa ka para sa Diyos. Ito yung obedience. Ito yung real obedience. Yung legalistic, yung gumagawa ka para sa sarili mo. So, hindi siya mahirap. Gumagawa ka para sa Diyos. Kung para sa Diyos ang ginagawa mo sa kapwa mo, wala kang problema, di ba? Gagawin mo yung best eh. Because sabi mo, ginagawa ko ito because of God. Ngayon, pag ginagawa mo para sa sarili mo, kung wala kang pakinabang sa Kanya, bahala ka dyan. Di ba? Parang ganon. So, at least madali siyang intindihin. And then sabi niya, sa Old Testament, gawin mo ito, pagpapalain kita. Di ba? Sa New Testament, pinagpala na kita. Kaya gawin mo ito. Ngayon, pag nandito na tayo, kaya kung bakit naglilingkod tayo, punong-puno ng kagalakan, kasi may ginawa ng Diyos sa atin. And then because of that reality, yung ginagawa man natin, parang thanksgiving na lang. Parang pasasalamat lang. Kaya kahit na pagod ka na, hirap ka na, nandun pa rin yung saya mo. Yung feeling fulfilled ka kasi ginagawa mo ito para sa Diyos. And then self-righteousness legalism, ito yung gumagawa ka para ng pagpapala. Kaya pag wala na yung pagpapala, yung kanta na, fly to the moon. Ka na, lilipad ka na, di ba? And then, pagdating mo naman sa kabila, ganun din naman. Because there is no perfect church, there's no perfect people. So, ito yon. Kung hindi tayo mag-a-adjust, mapapagod ka, kahit saan ka pumunta, the same. And then, obedience o pagsunod, sabi niya, gumagawa dahil sa mabuting ginawa ng Diyos sa iyo o sa Kanya. So ito yung pinaguhugutan natin.
Kaya kahit ngayon, isipin mo ano yung mga ginawa ng kabuti ng Diyos sa'yo. Ang dami eh. Hindi mo actually maisip ng ganun-ganun lang sa dami ng mga yan. And then para sa sariling pagpaparangal at hindi para sa Diyos. Ito yung legalism. Yung hindi ginagawa mo, hindi para sa Diyos. So, ito yung mga kumakalaban sa Diyos in a sense. And then ito yung ito yung St. Mary's Cathedral sa Rome. O Santa Maria, parang ganun ang name niya doon. And then nakita niyo yung mga steps na to. Mga steps na yan. Meron, hindi naman lahat yan. Merong portion dan, I think ito ng maraming tao. May mga, yung steps na yun, mga slabs galing Israel, na yung mismong tinapakan ni Jesus. And then imagine mo yun, binyahin nila sa papuntang Rome. And then ang katuruan lang, nakakalungkot lang, ang ganda sana. These are the steps na inapakan ni Jesus, nasa Rome ngayon from Israel. Shinip nila ng barko yan. And then ang katuruan nila, bawat step na tinatapakan ko, nababawasan ng 1 year yung pag-stay ko sa purgatory. So makikita mo, sabi ng mga historians, na ang mga tao, siyempre, ganun sila ng ganun. Ang purpose, para hindi na ako magtagal sa purgatory. Purgatory is not true. Wala siya sa Bible. It's a wrong teaching. Walang purgatory. Kapag namatay ka, didiretso ka kung ano ang decision mo nung buhay ka pa. Yung paborito kong illustration, yung dalawang magnanakaw, di ba? Si Jesus dito, sabi nitong naniwala kay Jesus, Jesus, pag pumunta ka ng paradise, huwag mo kakalimutan, Sabi niya, anong sagot ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Namatay sila nung araw na yun, di ba? So it's as simple as like that. Hindi yung dito babayaran yung kasalanan. At nakakalungkot na ito yung magandang balita na pwede natin ituro yung tamang pamamaraan ng kaligtasan. And then yung indulgence, naturo na natin yan, di ba? Dito nagwala si Martin Luther. Di ba? Si Martin Luther, nasa seminaryo siya, magpapari, and then nagtaka siya, yung binabasa nilang mga sulat sa Bible, parang iba yung pinapamuhay nila. And then, of course, hindi naman inaaway. Hindi na siya gusto ng professor. Pero dumating yung time, yung itatayo yung St. Peter Cathedral, dito na nagbenta ang indulgence from Rome. Ano yung pagbebenta ng indulgence? Pag may pera ka, at para ako, namatay ng tatay ko, ang paniwala ko, nasa purgatory yung tatay ko. Ngayon, pag marami akong pera, babayaran ko ng maraming pera yon para dadali na sa langit yung tatay ko. Hindi na siya mag-stay sa purgatory. It is really unbiblical. At dito na, salamat sa Diyos na nire-reveal niya ang katotohanan sa atin. Hindi mo pwedeng bilhin ang iyong kaligtasan. It is only by grace ng Panginoon. Kaya sabi niya, bakit by grace lang? Hindi dahil sa maganda mong gawa, para wala kang ipagyabang o ipagmalaki. Ito yun So, libreng regalo lang ng Panginoon. So, para sa sariling pagpaparangal at hindi sa Diyos ang ginagawa. Sana malinaw na din sa atin. Tanggapin lang sa pananampalataya si Kristo, kaligtasan, kapag dinagdagan ang anuman, yan. Anong sabi? Mawawala po yung lahat. At sana ito maging embrace natin na pag dinagdagan mo kahit isa lang, parang regalo. Di ba? Nagbigay sa akin na kanina na cheesecake, cheese bread. O, alimbawa, tinanggap ko yung cheese bread. Ang sarap kasi bago luto. And then, pag mabusog ako, babalikan ko siya. O, ito yung bayad ng Magkano ba binili mong cheese bread? Sabi niya, 20 pesos yun, pastor. O ito 5 piso, bayad mo sa. Hindi na yun regalo, tama? Hindi na yung regalo. Ang regalo ng Diyos, the same. Kaligtasan, pag dinagdagan mo yon, mababaliwala lahat po yon. Kasi gift ng Panginoon, libre po yon. Tamang doktrina ng kaligtasan at sana nag-usap ang Diyos sa atin. Nandito tayo. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo. At alam po namin ito ay idinikit mo na sa puso't isipan po namin. Para sa oras na kailangan po namin siya, nandun po siya. Hindi man po, akala lang namin po yung hindi namin na-memorize, pero nandun po siya. Ito po yung
mga ginagawa mong everyday miracles sa buhay po namin kasi nasa puso nga namin ang banal na Espiritu. Salamat din po sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo ang portion po ng blessing mo sa pamamagitan po ng tithes and offering po namin. Nawa o Diyos, maparagalan ka namin sa mga ganitong gawain po namin sa iyong temple dito sa ECF Center. Tinatas ka po namin sa oras na to, samahan mo po kami, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Wala pong communion mo ngayon, tithes and offering. Sabi niya sa Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, I'm free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. I wasn't made to be turned in a grave. I was born by name, got to life again. I was
I buried my shame and I found your grace. It's running my way. I know I am yours, and I was made for more. So why would I make better my shame when I found your grace? It's running my way. I know I am yours. I was made for more. Pwede pong upo, meron tayong baptism today. Ito po si Christian Rivera. Christian, unang tanong, naniniwala ka kay Jesus para tayo maligtas, di ba? So, isinuko mo na bang buhay mo sa Kanya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas? O, pangalawang tanong, nangangako ka ba sa aming lahat ngayon at sa Panginoon na sa abot na makakaya mo, susundin mo lahat ang Kanyang mga utos? Ngayon, pangatlong tanong, pang-last, nangangako ka ba sa Diyos at sa aming lahat ngayon na wala kang ibang sasambahin Diyos maliban sa ating Panginoong Yesus? Ngayon, bilang pagsunod ko sa utos ng Diyos, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito po si Jezreel de la Vega. Hindi po niya kamag-anak si Lydia de la Vega. Upo ka. Jezreel, unang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas? Ngayon, pangalawang tanong, nangangako ka ba sa Diyos at sa aming lahat ngayon na sa abot na makakaya mo, susundin mo ang mga utos niya? Ngayon, pangatlong tanong, pang-last, nangangako ka ba sa Diyos at sa amin na magmula ngayon, wala ka ng ibang Diyos na sasambahin malibang kay Jesus? Ngayon, bilang pagsunod ko sa utos ng Diyos sa akin, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sana nakita siya ng anak niya. Ito po si Ramoncito Ralar. Ramon, tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas? O, pangalawang tanong, nangangako ka ba sa Diyos at sa aming lahat ngayon na magmula ngayon ay susundin mo sa abot na iyong makakaya ang lahat ng kanyang utos? Ngayon, pang-last na tanong, pangatlong tanong, nangangako ka ba sa Diyos at sa aming lahat ngayon na magmula ngayon wala ka ng ibang sasambahing Diyos maliban sa ating Panginoong Yesus? Ngayon, bilang pagsunod ko sa Diyos, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Hindi pwede si Ching, si ano, kasi asawa niya. Kasi ano nabibihis siya, Choke. Rowena. Ito po si Rowena Villegas. Rowena, tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo bilang iyong personal na Panginoon tagapagligtas? Ngayon, pangalawang tanong, nangangako ka pa sa Diyos at sa aming lahat na sa abot na makakaya mo, susundin mong lahat ang kanyang mga utos. Ngayon, pang last na tanong, nangangako ka ba, Rowena, na magmula ngayon, wala ka ng ibang Diyos na sasambahin maliban sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, bilang pagsunod ko sa Diyos, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sarap ng tubig, oh. Mainit. Nakpil din. Baba mo yung paa mo rin. Ito po si Dayan Napkil. Dayan, nakpil nga. Nakpil. Dayan, tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong personal na Panginoon tagapagligtas? Nangangako ka ba sa amin at sa Diyos ngayon na lahat ng utos niya sa abot na iyong makakaya ay yung susundin? At pangatlo, last na tanong, nangangako ka ba sa amin sa Diyos magmula ngayon, wala ka ng ibang sasambahin Diyos maliban sa ating Panginoong Yesus? Ngayon bilang pagsunod ko sa utos ng Diyos sa akin, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Leti. Ito po si Eunice Agnasin. Eunice, tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Nangangako ka ba sa Diyos at sa aming lahat na magmula ngayon, pipilitin mo sa abot na makakaya mo na sundin ang lahat ng utos niya? At panghuling tanong, nangangako ka ba sa Diyos at sa amin din na magmula ngayon wala ka ng ibang Diyos na sasambahin maliban sa ating Panginoong Yesus? Ngayon bilang pagsunod ko sa utos ng Diyos, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nanay po niya yon. Hindi ko nilulunod nanay mo. Worried na worried siya. Ano ginawa mo sa nanay ko? Doon. Punta ka doon. Okay na? Doon na sa nanay mo. Doon mo punta. So, meron po tayong first timer. Meron. Andiyan po siya, si Joseph Kahandia. Tayo ka kapatid, para ano. Yung mga lapit dyan, kamayan naman ninyo. At sana next Sunday, balik ka ulit.